Hello, hello people. Ito, napanood natin itong mga unintentionally or intentionally ay binabanata na ang Rapi Tulfo, si Senator Rapi Tulfo. At ang unang nakita dito natin dito, narinig ay itong vlog ni Atty. Libayan na kung saan in-interview niya yung anak ni Rapi Tulfong panganay, si Grendel. At doon nga ay napakarami ng sinabi, inihayag nitong si Grendel. At ang isa nga doon ay itong sa buong buhay niya. Sa ngayon, I think siya ay 40 years old na, may asawa at anak. At doon nga ay lumalabas na sa kanyang buong buhay ay $10,000 lang ang kanya natanggap sa kanyang amang si Rapi Tulfo, na kung ating i-convert ay malamang ay 560 something thousand siguro yan sa ating pera, ano? So lumalabas dito na ilang mga relasyon outside the marriage ni Rapi Tulfo, at bagamat ito ay divorce na dito sa ina ni Grendel, si Julie, ay mukhang lumalabas dito sa discussion doon yung interview ni Atty. Libayan na peke yung pagkagawa ng divorce sa madaling salita, ano? At kanina nga ay napanood din natin ng pahapiyaw lang naman, hindi natin natatapos kasi napakahaba yung interview naman dito sa ina kay Julie mismo, na siya raw ay nagulantang sa ilang mga revelasyon na ginawa ng kanyang anak. So ang punto natin dito ay napakataas ng posibilidad na tatakbo bilang Pangulo, lalaban bilang Pangulo itong si Rapi Tulfo, at malamang ang isa sa makaka neck and neck nito sa battle ay itong Sara Duterte. Sa ngayon nga ay intentional man o hindi itong ginagawang pagbulatlat o paglantad nitong si Grendel. Siyempre intentional yung paglantad, pero yung ikang ay paggamit dito sa issue na ito para mukhang ikang ay bahiran, sabihin natin ito'y makakabahid ikang sa reputasyon, sa dignidad nitong si Rapi Tulfo. Ang tanong natin ay ito: ang mga Pilipino bang ay tumitingin dito sa kapag ang lalaki maraming asawa, maraming kerida, maraming anak sa labas, etc. etc. Ito ba ay nakaka-apekto? Kung titingnan natin yung mga nakaraang panahon ay kay ERA ay mukhang hindi tumalab itong mga ganitong mga issues, at ibinoto pa rin siya ng nakararaming Pilipino. And take note, nung panahon yun wala pang magic, wala pang smartmatic nung mga panahon yun, I think. And then balikan din natin itong Duterte, si Duterte. Sa bagay, ang atin lang namang known na ika ngay another woman niya ay si at alam ko kasal siya sa nanay nitong si Kitty. Sino yung nanay ni Kitty? Yun, alam ko kasal sila doon kasi naanal yung kasal niya doon sa una sa nanay ni Sara, ni Napulong at ni Nabaste. Pero come to think of it, paano tingnan natin pero hindi natin sinasabing tama yung pinagagawa ni Rapi Tulfo. Siyempre mali yun. Sa isang pinuno ay hindi nararapat, dapat talaga ay nasa ayos ang isang mamumuno sa ating bansa. Walang ganyang mga extra curricular activities, lalo na yung pagpapakita ng iyong paglalaro ng apoy sa iba't ibang mga kababaihan. Yan ay hindi talaga nararapat na muno. At kung tayo mayroong opsyon ng mga Pilipino ay dapat naman ang piliin natin na yung nararapat talaga. Kaya lang ay ito ang isa pang tanong, ay kung hindi si Rapi Tulfo, yung bang posibleng alternative ay mas kaiga-igaya o kaibig-ibig kumpara sa isang Rapi Tulfo. Yan ang ating ang mahirap dito sa Pilipinas ay parang tayo lagi na lamang namimili ng least of all evils, at pag tayo binigyan ng pagkakataong pumili talaga nung may moral, talagang tutulong sa mga Pilipino, ay mukhang hindi pa tayo ready. Ang nakararaming Pilipino ay hindi pa ready na bumoto talaga nung nasa ayos, maglilingkod, walang bahid ng korupsyon, walang record na pangit, ang pamilya ay hindi pumasok sa politika kundi siya lang, hindi ko na sinasabi kung sino iyang nung nagdaang panahon ay lumaban na iyan na walang bahid, dungis, outstanding lagi record sa COA, pero wala nangyayari talaga. Ay mukhang ang sandamukal na mga Pilipino ay hindi pa ready sa matatalimong politiko. Isipin mo, napakahaba na ng mga panahon nagdaan ay talagang ang nakararaming botante ay parang ayaw pumili nung nararapat. So yun, mukhang kaya hinahanap na natin sa 2028 ay iyon pa rin, the least of all evil. Sana naman ay may lumabas na sana ay mayroong oposisyon na lumabas na malakas rin sa survey. At yung mga survey na yan, ang tingin natin dyan ay hindi dapat inilalabas yung mga survey na yan. Ibig sabihin hindi ganun kalimit. Sana ay
isa lang beses sa isang election period ay isang beses lang dapat maglabas na survey, kaya ay aminin man natin o hindi, yan ay nagkakaroon ng bandwagon effect. So balikan natin itong si Senator Rapi Tulfo, ito kaya ay makaapekto. Only time will tell kung nagbago na ba ang ating mga botante. At ang masakit dyan ay meron ba tayong maganda alternatibo maliban sa isang Rapi Tulfo? Iyan ang tanong ng bayan. Siya nga pala, shout out sa mga taga Pedro Ilias High School dyan sa Alabang, Muntinlupa. Nagturo tayo dyan from 1994 to 2004. Ito sa aking mga estudyante, alam ko ang pinakamatanda siguro sa inyo, mga 42 years old yan. Paki-subscribe sa inyo dyan sa aking mga nakasalamuha dyan sa Pedro Ilias High School sa Alabang. Shout out sa inyong lahat from 1994 to 2004. Okay, thank you very much. Kung nalimutan nyo na, ako ang inyong teacher sa English subject, si Mr. Cueto. Yan, mga estudyante ko from 1994 to 2004. At doon naman sa St. Louis, San Pedro ay noong 1993 nagturo din tayo dyan, pero baka nalimutan na tayo dahil tayo ay substitute lang. Okay, thank you very much.